Ipinag-utos na ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang forced evacuation sa mga residente na nasa loob ng 6-kilometer danger zone sa paligid po ng Bulkang Canlaon. At aabot kasi sa 54,000 individual ang target nilang mailikas sa bayan lamang po ng La Castellana na maituturing po ang pinaka-apektado po ng ashfall. Detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar! Ali, aminado si Secretary Teodoro na pahirapan ang paglilikas ngayon sa mga residente sa paligid ng Bulkang Canlaon. First time daw kasi nilang naranasan yan, kaya hirap silang kumbinsihin para iwan yung kanilang mga ari-arian. Puspusan ang ginagawang paglilikas ngayon sa mga residente sa paligid ng Bulkang Canlaon na nasa ilalim ng Alert Level 3. Yan ay matapos ipag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang forced evacuation sa mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone. Ayon sa kalihim, tinatayang aabot sa 54,000 residente ang kailangang ilikas, partikular na sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental at sa Canlaon City sa Negros Oriental na pinaka-naapektuhan ng ashfall. Ang issues na hinaharap namin ngayon, nag-hesitate na lumikas ang mga tao kasi hindi sila sanay sa ganitong mga pangyayari at syempre hesitant sila na iwanan ang kanilang pag-aari, ari-arian rather. Ngunit ang municipalities involved, lalo na sa La Castellana, ay unti-unti nang bumibilis ang kanilang paglilikas. Nandun na rin ang ating kawani ng different agencies, no? Pati na ang AFP. Ayon sa kalihim, inactivate na rin nila ang Task Force Canlaon upang mas maging maayos ang pagtugon sa sitwasyon ng Region 6 at Region 7 na nakakasakop sa buong Negros Island. Katuwang sa paglilikas ang mga tauhan ng PNP at AFP. May mga evacuation center na rin daw silang itinalaga para sa mga ililikas na residente. Nagpadala na rin ng tent, water tanks, portalets, hygiene kit at face mask para sa mga evacuee. Inatasan din ng mga LGU na tiyakin na walang residente ang babalik sa kanilang mga bahay hanggat delikado pa ang sitwasyon. Nakikiusap kami sa mga tao na cooperation na lang kasi kami din na mahihirapan kapag bumalik sila, may mangyari, hindi namin sila mahanap. No? So tulungan na lang natin kasi pagka let's say may nawala, hahanapin yan. Yung mga pwedeng idulog natin na tao para magpakain or tumulong na mag-evacuate yung iba, itatalaga natin sa paghahanap sa mga tao. So divided yung puwersa natin. Kaya pakiusap na lang natin na wag na. Ayon kay Secretary Teodoro, simula pa kahapon ay nakatutok din sa sitwasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinag-utos daw ng Pangulo ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga LGU sa mga apektadong lugar. Kung itataas sa Alert Level 4 ang bulkan, mas palalawakin din ang evacuation effort sa loob ng 10-kilometer danger zone. Etong Alert Level 3 ay minimum i-maintain natin ayon sa pag-asa ng 3 linggo at the minimum. Ngunit may posibilidad na magpalit ito. Depende sa aksyon ng bulkan. At yan ang pinaghahandaan namin. Either better or worse. No? Pag worse, i-increasein ito ng 10 kilometers. Kung lalong pag mag-4, no? Ali, kinukonsidera din ng Office of the Civil Defense yung paggamit ng mga naval assets ng Philippine Navy sa paghahatid ng tulong dyan sa Negros. Yan ay kung lalala pa ang sitwasyon at maapektuhan ang operasyon ng mga airport dyan sa Negros. Ali? Okay, Mar, ito nga kasi bunsod na rin na nitong babala ng mismong FIVOX na nag-umpisa na yung tinatawag na magmatic eruption at meron pang inaasahan na baka nga malamang na magkaroon pa ng mga explosive eruptions. Kaya itong
paglikas, no? Forced evacuation. Yung binabanggit mo kasi na 54,000 sa La Castellana lamang, pero ang binabanggit ni Secretary Gibo, 87,000 residents need to be urgently evacuated. Matanong ko, logistics nightmare. Paano itong transportasyon itong mga residente na ito sa mga evacuation center at saan ang evacuation centers na big enough to accommodate itong ganito karami? Ali, linawin ko lang, no, yung 87,000 kahapon na binabanggit ng Department of National Defense ay bumaba sa 54,000. Yan daw ay base doon sa actual assessment sa ginawang meeting kanina nitong council ng Office of the Civil Defense. So yung 54,000 na yan ay nakaspread out yan sa loob ng 6-kilometer radius danger zone dyan sa Canlaon at yan ay binubuo ng mga iba't ibang bayan. Ngunit pangunahin lang o yung pinakamarami lang ng mga residenteng ilikas ay nasasakupan itong bayan ng La Castellana dito sa bahagi ng Negros Occidental, habang sa kabila naman sa Negros Oriental ay yung kabilang bayan ng Canlaon City. So kaya nga ang ginawa ngayon ng OCD ay isinailalim na sa isang pamumuno yung pangangasiwa ng mga gagawing pag-evacuate at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong lugar para hindi nahiwalay yung pag-take ng action, no, from Region 6 and Region 7. Alam kasi natin, yung Negros Island ay nahati sa dalawang rehiyon. So ngayon, isang kumpas na lang ang pakikinggan nila at yan ay sa pangunguna ng Regional Director ng OCD Region 6. So yung pagdating naman doon sa mga sasakyan na gagamitin sa paglilikas ay tinap na nitong Defense Department, itong Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police para gamitin yung kanilang mga asset para maitransport yung mga residente na sasama sa forced evacuation patungo doon sa mga itinalagang evacuation area. Ali. Oo nga. So ang binabanggit kanina umaga, nakausap namin si Maria Antonia Bornas, no, ng PhilVox, at ang binabanggit nga niya itong panganib ng tinatawag nilang PDC, no? Yun yung bumababa sa dalisdis nitong bulkang Canlaon, kaya ang La Castellana ang nasa ang bababaan nito, no? Pero bukod doon sa bumababa sa dalisdis ay yung buga rin, ano, ng asupre, yung mismong usok na balita nga natin umabot hanggang Iloilo at saka Guimaras. So yung tulong naman dun sa mga tao na yun, bahala na yung mga LGU dun sa mga aabuti ng mga lugar. Yes, Ali, tinask na rin ng OCD yung mga LGU nitong mga bayan na apektado ngayon, no, para nga mag-join dito sa ipatutupad na forced evacuation doon sa mga natukoy na mga affected areas. Kailangan na yung sapilitang paglilikas dahil ang sinasabi nga ng PhilVox maaaring humantong ito sa mas malaking pagsabog pa. So kaya sa ngayon puspusan yung paglilikas para makumpleto at maialis sa disgrasya itong mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone. Kung tataas sa alert level 4 itong sitwasyon ngayon sa bulkan ay mag-a-adjust yan, o lalawig yan hanggang 10-kilometer radius. Kaya mas madadagdagan pa raw ng base sa estimate ng Office of the Civil Defense ay aabot pa sa mga 10,000 individual yung kailangan nilang pwersahang ilikas dyan sa mga lugar na apektado ngayon ng pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. Okay, maraming salamat. Nag-uulat, Mar Gabriel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.